Pinangunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang clearing operations sa Manay, Davao Oriental matapos ang yumanig na 7.4 magnitude na lindol kamakailan. Ayon sa kalihim, nagpadala ang DPWH ng karagdagang equipment at manpower sa lugar bilang bahagi ng tuloy-tuloy na operasyon at rapid assessment ng mga infrastruktura. Ito ay upang agad na irehabilita at malaman ang iba pang pangangailangan ng bawat residenteng lubos na naapektuhan ng lindol. Batay sa isinagawang initial assessment ng DPWH, passable naman ang lahat ng national roads sa Davao Region. Tanging ang mga local roads lamang ang may mga nakitang sira, bunsod ng ilang landslides dito. Ani pa ni Dizon, ang ilang quick response assets ay kanilang ipinaubayan na sa provincial government upang mas mapabilis ang kanilang clearing operations. Kasabay nito ang pagtatakid ng medical tents, evacuation sites at pati na rin ang pag-iinspeksyon ng mga paaralan at hospitals sa Davao Oriental. Bottom line, whether it's a state of calamity or not, we're already here. We're going to give everything that we can provide to provide the province and the municipalities that were affected immediate relief. Kasi yun ang number one na priority ng Pangulo natin. Kasunod nito, nagtungo rin kasama ni Dizon para bumisita sina Department of Social Welfare and Development Rex Gatchalian, Department of Education Secretary Sani Angara at Mindanao Development Authority Chairperson Leo Magno, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa rami ng bilang na naapektuhan, binuksan rin ng DPWH ang Regional Evacuation Center sa Manay, Davao Oriental upang tiyaking ligtas at may pansamantalang matutuluyan ang mga labis na apektado ng nagdaang sakuna. Bukod dito, nagdeploy rin ang kagawaran ng isang tanker. Ito ay may kapasidad na 20,000 liters upang masiguro na tuloy-tuloy ang water supply para sa mga lumikas na individual. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network.